Hi everyone! I am Mel. I am a home care provider dito po sa bansang Israel. And for today's video, itatopic natin kung kami ba ay nirelease ng aming mga employer or nag-resign. And for today ay kasama natin si Ate Mara. I-interview natin siya kung bakit wala na siya sa kanyang employer. So ngayon, tanungin muna natin siya kung siya ba ay gaano nakatagal dito sa Israel? So, ako sa Israel ay 2 years and 4 months na ako dito sa Israel. Okay. Ikaw ba ay G2G or A2A? Ang A2A po ay agency to agency at ang G2G naman ay under ng government, walang placement fee. So, ako ay A to A. Last batch ako ng A to A. Last batch. Nakaabot ka. So, ang laki ng placement fee. So, ngayon, tatanungin natin siya kung ikaw ba ay nag-resign or nirelease ka. Ako ay nag-resign. Yun ang aking... So, ano yung mga pinakang reason mo kung bakit umabot ka na sa point na umalis? Siyempre, una, nagtiis ka muna, no? Nilit mong kayanin lahat. Naka 2 years ka eh. Oo. So, yung una ko talaga is madamot sa pagkain. Madamot sila sa pagkain. As hindi nila binibili yung mga pagkain na nililista ko. Nililista ko lang, tapos hindi nila binibili. Nakakasama ng loob minsan. Pangalawa is araw-araw nandun yung anak. Araw-araw makalat yung bahay. As in, makalat talaga yung bahay. Yung mga hugas ng pinggan nandun, pagkakain nila. Parang expect nila na may maglilinis para sa kanila. Pangatlo is, yun talaga yung pinaka. Pangatlo is, hindi ako makalabas. As in, kahit oras. Di ba tayong caregiver, meron tayong 2 hours break. Yeah, meron tayong 2 hours break, pero hindi ko talaga yun mailabas. Para ako nasa hospital, ganun. Nasa tabi lang niya ako lagi. Ano yung work mo? Private house ba yun? Apartment? Or... Private house siya. nursing? Private house. Mhm. So, means malaki yung bahay dahil private house. Hindi naman ganun kalakihan. Parang normal na, typical na bahay sa atin. But, syempre, yun, magliligpit ka talaga. Meron doon. kasi dito na may mga patient na kinukunan nila yung mother nila ng apartment. So, para kayo lang dalawa doon ng ano. Meron din naman po kasi dito ang caregiver na kasama yung mga anak sa bahay. So, mahirap yun. Yun po yung kadalasang mga reasons ng caregiver dito kung bakit umalis sa isang trabaho. Dahil kasama nila yung family. So, ang ending, parang magkukusa na lang siya na linisan yung mga maglinis para dun sa family, which is hindi na part ng trabaho yun. Kasi ang part lang namin is yung patient. Alagaan siya. Pakainin, yung mga hindi na niya kayang gawin, kami yung gagawa nun. So, ngayon, Kung tutusin, hindi mo naman talaga obligadong linisin. Pero Yes. dahil Pilipina Yes. tayo, malinis tayo, ayaw natin na makalat. So, at saka meron tayong nag-i-insist kasi yung mga Oo. Filipina. tayo na lang. Kaya gusto nila initiative. mga Filipina eh. So, ngayon, ako naman, pag-uusapan natin yung kung ako ba ay nirelease or nag-resign. Dumating po ako dito sa Israel, May 2022, under po ako ng government to government. So, siya ay agency, ako naman ay government. Wala pong placement fee na binayaran. Ang ginastos lang namin is yung mga processing fee, medical, and plane ticket. Ano pa lang po ako dito, nung umalis ako sa employer ko is, inaksakto ko po siyang 1 year. Actually, before 1 year, gusto ko na talagang umalis. Pero nanghihinayang ako dahil dun sa benefits na makukuha. Pag naka 1 year ka po kasi, meron pong mga benefits na makukuha. Yung recuperation pay, holiday pay, and vacation pay. So, kaya tiniis ko siya. May mga kinonsider din naman po ako na bagay kung bakit hindi rin agad ako umalis doon. Dahil, syempre, di ba? Iniisip mo, what if pag umalis ako, mas mahirap yung mapuntahan ko na work, 'di ba? What if hindi nagpapatulog? Yun yung mga what ifs sa isip ko. Pero umabot talaga sa point na hindi ko na talaga kaya dahil una, medyo yun na, madamot din sa pagkain. Sa anak, wala akong problema, napakabait ng mga anak. Nirequest ko yung 3 months pa lang ako doon, nag-request na ako ng food allowance. Kinuha ko yung food allowance ko dahil nahirapan ako pagkasama ko yung alaga ko na bumili ng pagkain. So, yun yung unang reason. Pangalawa, ang reason is hindi ko feel yung trabaho ko. Dahil ang kailangan nila sa bahay is nanny.
dahil lagi rin nandun yung mga anak, even sa pagluluto ng food pag Shabbat, kami yung nagluluto ng alaga ko. Napakadaming trabaho nun dahil ang dami niyang anak. Napakadami naming niluluto pag Friday, kaya umabot sa point na nagkanda sugat-sugat yung mga kamay ko doon. Tapos yung paa ko puro kalyo. Dahil doon nga lagi may bisita sa bahay kasi napaka-religious talagang religious yung napuntahan ko. Napakalaki pa ng bahay. 3 yung lababo, 2 yung salon. So lahat yon nililinisan ko. Talagang araw-araw inoobliga niya ako maglinis. Parang feeling ko ang kailangan niya sa bahay is hindi pa talaga caregiver. Siguro nung una kailangan niya talaga ng caregiver dahil namatay yung asawa niya. Na-depress yung nanay nila, kinuna nila ng caregiver. Yung nanay nila is able pa siya, kaya niya pang magbihis ng damit niya, maligo mag-isa. Siya pa rin nagluluto ng food niya. Basta yung mga na ginagawa ng elderly is kaya pa niya talaga. Kahit wala pa nga siyang yung walker hindi pa rin siya wheelchair, nakakalakad pa talaga siya. So parang feeling ko, ang kailangan nila doon is nani sa bahay nila. Since si Lola, oo nga naman, nga ipapagawa niya sa akin. So ang gagawin niya sa akin, para hindi naman sayang yung pagpapasahod niya sa akin, is papalinisin niya ako ng papalinisin. Do this, do that. Yes. Tsaka ang dami talaga doon na part na hindi ko na talaga trabaho na bilang caregiver. Nakakayaban sabihin, pero alam niyo po ba, yung mga trabaho na hindi na talaga trabaho ng caregiver is ginagawa ko. Katulad ng pagpapakain ng manok. Hindi naman na po trabaho ng caregiver yon. Nagpapakain ka ng manok? Oo. May alaga sila. Tsaka hindi yun sa alaga ko na manok sa yun, doon sa anak yun ng patient ko, sa anak niya. So dapat hindi ko na trabaho yon. Tsaka bukod doon, nag-harvest ako ng mga prutas kasi kasi ako sa Moshab, parang siya. Yung Moshab kasi, Parang province, gano'n? yes, parang province, tapos village, tapos puro taniman, tapos puro hayupan. Yun yung napuntahan ko na lugar. Lastly, kaya kung bakit ako umalis is siya, yung palaaway. Lagi niya akong inaaway. Naghahanap lagi ng rason kung para magalit sa'yo. Sinabi ko yun sa anak na ganito yung nanay nila. Hindi muna ako nag-resign, hindi muna ako nag-submit ng resignation. Sabi ko, warning muna ako, nagbigay ako ng notice na baka hindi ko na kayanin magtrabaho, hindi ko na kayang i-handle yung ugali ng nanay niyo. Kasi yung pinakang reason ko talaga doon is yun. Palaaway talaga siya. Yung gusto ko ng peace of mind. Hindi ako nakatulog sa 2 hours break ko dahil sa kanya, dahil lagi siyang nangaaway. Nung una naman kasi, hindi siya ganon. Nung medyo pahuli na lang siya naging ganon. Ayun, yun yung mga reason ko. So, nakalimutan ako mag-disclaimer. Disclaimer lang po, ilagay natin. Ito po ay iba-iba po ng experience yung mga dito, caregiver. Kanya-kanya naman po tayo. Kung kaya mo yun, na ganun yung okay lang sa'yo, na gawin yung hindi mo na trabaho. Push mo Ako, gusto ko, feel ko trabaho ko. Saka isa rin kasi sa reason ko is gusto ko ma-experience talaga yung pagiging caregiver. Yung ginagawa ng isang caregiver, papakainin yung pasyente mo. Ako yung magluluto ng food para sa kanya, bibigay ng gamot, tuturok ng. Yan sa employer ko ngayon, yun yung mga ginagawa ko. Yung talagang pang-caregiver na talaga. Napakalaking iba. Yes. Yung naranasan namin sa una naming employer, sa employer namin talaga ngayon. As in, para tayong in-spoiled. Yes. Gaano ka naghirap dun sa una. Yes. Gano'n naman kaluwag at Yes. kagaan sa pangalawa. Yes. So, bale, sa next vlog po is pag-uusapan naman po natin kung saan na po kami ngayon nagtatrabaho ni Ate Mara. At itatopic po natin yan sa next vlog kung paano rin makahanap ng bagong employer. So, yun lang po. Thank you for watching. Thank you, Nandito kami bye. ngayon sa park. Nasa park kami. Napakaluwag namin sa oras. Ayan po. Ang park. Bye-bye! Bye!